Kunting kalabit mo. Kunting kalabit mo lang. It was at this moment that he knew. He fucked up. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all Sorry, nagulat ako. May magasin pala. Buti lang hindi tunay na baril. Yan sinasabi ko. Ang tunay na baril, butas ang aming gate. Boss Joji TV. Hello, magandang hapon mga kalasok. Ayan, medyo matagal-tagal ako hindi nakagawa ng video. Siguro yung last na video ko nasa mga 3 months ago. Sobrang busy. Kaya i-unbox natin yung aking pinaka huling-huling biniling pistol. So actually matagal ko nang nabili to. Kaya lang hindi ko nagagawa ng video kasi busy. So yun. Ano nga ba ang aking biniling pistol na ito? Ayan. Ito ay ang WE M92 Beretta. Ayan. M92 Beretta. May presyo pa. Ayan, may presyo. Ayan. Okay. Ano nga ba ang kaibahan nitong M92 Beretta sa iba kong baril? So, nilabas ko rin yung aking 2011 na T-Rex Hekapa at ang aking 1911. Yan. 1911. Para makita natin ano bang meron dito. Bakit iba kasi ito eh. So, yun. Yan. Iba siya. Buksan natin para makita niya. Meron siyang resibo. Manual. Yan. Mamaya ako napapakita resibo. Unit muna. Yan. Ito ang pinaka baril. Ayan. Ito ang M92 Beretta. Gawa ng WE. Made in Taiwan. Ayan nakalagay. Made in Taiwan. Baba ko muna ng box. Ayan. Made in Taiwan. Ang made in Taiwan ay talagang isa sa pinakamatitibay na airsoft. Basta gawa ng Taiwan. Okay. Tanggalin mo natin magazine. Yan. Ito ang kanyang Hekapa magazine. Okay. Yan. WE M92 Beretta. Ang Beretta, ang M92 Beretta ay naging baril din ng ating mga kapulisan noong araw. Umpisa kasi ang mga pulis natin sa caliber 38. Hindi ko na masyadong inabot yun, sa TV ko na napanood. Tapos naging caliber 45, yung service pistol nila. Yan. Tapos naging M92 Beretta. Tapos pinakahuli ngayon, Glock na ang gamit ng ating mga pulis ngayon. Yan. Ito nga palang M92 Beretta ay full metal. Full metal. Ibig sabihin, mula sa taas hanggang sa ilalim, puro metal. Ayan, metal siya lahat. Ano? Ito lang ang made of plastic. Ito. Yung may tornilyong yan. Diba? Nakakapit lang kasi yan dyan. Magkabila. Pero yung loob niya ay metal. Katulad din siya ng aking magazine. Katulad din siya nitong aking 1911. Full metal din siya. Metal din to. Ang ilalim. Ito lang ang hindi. Ito. Itong parang cover ng handle. Yan. Yan lang hindi. Ang 2011
half metal. Ito. Half metal. Bakit nasabing half metal? Ito lahat ng puting ito, bakal yan. Ito, plastic to. Lahat ng itim na ito, plastic na. Ito, plastic na. Tapos, itong pangilalim nito, ano na ulit? Metal na ulit. Aluminum. Yan. Itong Beretta ay full metal. Bakal siya lahat. Yan. Yan. Itong Beretta ay double action kung tawagin. Bakit siya double action? Kasi ito, kahit hindi mo kinakasa, makakalabit mo. Subukan natin ha. Tama ha. Oh, yan oh. Diba? Oh. Ang tawag dyan, double action. Ah. Yun. Pakita ko sa inyo. Itong 1911. Pag ang 1911 hindi nakakasal yung mga kalabit, kakasama muna. Ayun. Kita mo, papalo tong hammer. Ayun. Yun lang, no? Ang tawag dyan, single action. Ayun, no? Single action. Hindi mo na siya mga kalabit ulit. Ito, 2011, ganun din. Nakakalabit mo lang pag nakasa. Ayun. Tapos wala na. Single action ang tawag dyan. Itong Beretta, yan. Yan. Double action. Pag kinasa mo, yun, naka-open yung hammer, makakalawit mo siya. Ayun. Pero kahit di mo siya ikasa tulad yan, hindi mo na naikasa, makakalawit pa rin. Tawag dyan, double action. Yan. Yan ang kagalingan ni M92 Beretta. Double action. Napansin ko lang sa kanya, masyadong mataba yung grip. Taba. Ang hirap hawakan. Itong si 1911, sakto lang, kayang-kayang. Halos mag-abot pa yung aking kamay. Ito kasi si Beretta, sobrang taba. Mo. Halos hindi mag-abot yung aking kamay. Napaka-taba ng hawakan. Tsaka, napakabigat. Lalo ng magas na, napakabigat. Siguro, 1 kilo. 1 guhit siguro, 2 guhit. Napakabigat. Ayan. Napakabigat niya. Yan, subukan natin. Ipuputok natin. Kasi double action nga siya. Ibig sabihin, kahit hindi mo siya ikakasa, pag pinutok mo, puputok. Siyempre, hindi lang natin sure kung may lalabas na bala. Kasi pagka hindi mo nakakasa, walang pupuntang bala doon sa chamber, doon sa pinaka-chamber niya. Pero sa pangalawang putok, meron na. Dahil pumasa na siya eh. Subukan natin. Okay. Kakargahan ko ng bala. Sige natin mo ng konti lang. Ayan. Ayan. Konti lang. Bukan natin paputokin. Alisin ko muna sa pagkakasa. Ayan. Kasi pag kinasa natin yan, kakabala na agad. So, tignan natin. Nagawa ko dito ng box. Puno ito ng mga usago-samot na papel. Kasi pag wala akong box kung saan ko lang pinuputok, sa pagkatapos ng aking video, nagwawalis ako, nangangalat ang bala. Ito, papasok lang siya sa loob. Hindi na ako magwawalis pagkatapos. Gusto ko lang makita nyo kung ano ang itsura nito. Kahit hindi nakakasasi, puputok eh. Lagyan lang natin ng gas. Wow, usok. Testing. Hindi ko kinasa. Puputok ko ha. Tingnan, walang butas yan ha. Testing ha. Firing. Yun, pumutok. Pumutok siya oh. Pero walang butas. Kasi nga, hindi kinasa. Hindi natin kinasa, kaya walang butas. O sa padalwa, tingnan natin ha. Silipin ko lang. Makita nyo. Yun. Nansin nyo ba? Kita ba?
Ay, hindi yata kita. Madilim. Meron na siyang bala doon sa loading ang tawag sa chamber. Ayun. Hindi yata kita. Yun yung kulay puti. Kita niya yung kulay puti. Siguro puputok. Isin ko na ha. Ano na yan? Mabubutas na. Okay. Yan. Sting. Yun. Butas. Oh. Kita ba? Yan. Butas. Ibig sabihin, double action siya, pero sa unang putok walang kwenta. Hangin lang lumalabas. Kasi nga, hindi pa kumasa yung baril. So, yun. Dahil kumasa na, pangalawang putok, may butas na. Yan. Oh, lakas. Ayun. Nubos na lang yung bala. Ay, dahil butas. Yan. Kita nyo. Yan. Ganong kaganda niyan. Napakaganda. Ito nga pala ay may lock. Ayan o. Lock. Ang problema kay lock, isa pa kong pala ipapaliwanag sa inyo. Napakatigas. Kailangan, pag ilalak mo siya, dalawang kamay. Ay. Nga. Ito mo na. Bababa ko muna yung hammer. Yun. Tapos ilalak ko. Yun. Tigas. Yun. Napalak na. Yun. Dito kita. Yan. Mapapansin nyo kanina may kulay red dyan. Ngayon na wala. Kasi natakpan ito. So, yung sabihin nakalak yan. Pag nakalak siyang ganyan. Ayan o. Ay. Ito mo na. Yan. Oh, hindi makakalabit. Dati papalo itong hammer. Ngayon wala ako. Kasi nakalak. Kanya lang. Sabi ko nga yung lock niya napaka-hirap. Gigil ka na. Sabihin, hindi siya masyadong required gamitin na lock. Oh, alisin ko na ulit. Pagtanggal ng lock, madali lang. Yun. Yun o, may lumabas na uli na pula. Yun. Pero pag ilalak mo, napakatigas. Oh, gigil na. Oh, makakalabit na ulit. Yun. Pinakadabis talaga. Kasi kung ilalak mo siya, tapos medyo may kalaban ka o mayroon kang kailangang barilin. Dahil napakahirap niyang ilak tapos i-unlock. Ay abala. Magtatagal ka, di ba? Pinaka-the best na lock, kahit yan hindi nakalock, dapat ang daliri natin, sanayin natin na hindi siya nakapasok doon sa trigger. Lagi siyang finger out yung tawagin. Trigger, finger out. Nakalabas ang daliri mo. Papasok mo lang yan pag gagamitin mo na. Di ba? Ibig sabihin, pag nasanay ka na ang daliri mo wala dyan sa trigger na yan, kahit hindi nakalak yan, safety yan. So, sanayin mo o sanayin nyo yung inyong sarili na kada hawak ng baril, huwag nyong isusuot ang daliri hanggat hindi pa kailangan. Susuot mo lang yan pag talagang ipuputok mo na. Yun. Yan ang sinasabi ko. Ano? Yan. Ito ang kaibahan ng 1911 ng M92 Beretta sa 1911. Yan. Pakita ko naman sa iyo ang 1911. Ito naman ang 1911. O, di ba? Sabi ko nga, kanina, kung nakakalabit mo siya, kahit hindi nakakasa itong Beretta. Pero ito, ayaw. O, di ba? Ayaw. Puputok lang yan pag balahan natin para makita natin. Puputok lang yan pagka kinasa mo. Pero once na hindi mo kinasa, hindi yan makakalabit. Yung Beretta nakakalabit kahit hindi mo kinasa. Ito may bala na. Pas ako. Ayan. Puputok na yan. Yan Yan. Ang sabi ko. Kasi kinasa ko. Isa pa ulit. 2011. Kunti lang. Ilang piraso.
Hindi rin makakalabit. Oh. Kasi nga, hindi ko kinasa. Pero once na kinasa ko, yan. Nakakalabit ko na. Di ba? Pumuputok na. Pero, pag nakababa ng hammer nito, yan, wala na. Hindi mo na makakalabit. Yun, ang kaibahan ni Beretta. Yan, oh. Kahit di mo kinakasa, wala na mong magasin. Oh, di ba? Ngayon naman, paano ba to? Dismantle o kinakalas? Tuturo ko na rin, bubuksan ko na rin. Ano? Magkaiba rin ito sa mga 1911. Magkaiba. Pero kung paano kinakalas ang tunay na Beretta, ganun din ito. May makikita ka dyan, yan, parang push button. Pipindutin mo siya. Ayun, bababa ko muna to. Wala naman tayong babaril muna. Yan, para maliwanag. Yan. Pag pinindot mo ito, yung katapat naman niya, gumagalaw. Ayun, ito. Pag pinindot mo siya, ay hatakin mo pababa. Yun, ito mo gumalaw. Yan, kalas na. Yan, oh. Diba? Kalas na. Oh, yun, napakadali. Sunod, siguro para sa mga meron ding 1911 hindi pa marunong kalasin o maintenance, tuturo ko naman yun paano lalangisan kasi ito eh. Actually, bago pa kasi ito, parang tuyo, wala pang langis. Sunod, gagawa natin ng video. Maghahaba kasi ang video natin pag sinabay pa natin yung pag-maintenance. Susunod na lang yun, ano? Dami kasi, kakalasin pa to lahat. Matatanggal naman lahat yan eh. May ganun, wala rin pinagkaiba sa mga 1911. Ganun. Yan o, diba? Napakabilis. Babalik natin ulit. Oh. Tapos, napabalik, itataas natin ulit ito. Yan o. Babalik natin. Yung. Okay na, lock na. Oh. Okay. Ito lang pagka hindi mo siya kinasa, mapapansin mo. Malalim ang yan, bago pumutok ang tagal. Malalim. Kapag nakakasana siya, yan. Kaunti na lang yan, oh. Parang lumubog siya. Kaunting kalabit na lang puputok na. Yan. Medyo ano lang siya, malalim, kung tawagin malalim. Hindi katulad sa mga 1911, kunting kalabit na mga. Kunting kalabit mo lang. Sorry, nagulat ako. May magasin pala. Sorry, namama sa aming gate. Puti lang, hindi tunay na baril. Yan sinasabi ko. Kung tunay na baril, butas ang aming gate. Baka nakatama pa doon dumadaan. Yan. Tama, kunting kalabit lang yun ha, pumutok. Delikado. Nagkamali ako. Hindi ko napansin may magasin pala. Ayun. Diba? Ayun. Kunting kalabit lang. Ito, ganun din. Alisan natin ng magasin. Puputok din yan. Ay, sorry. Ayan o. Kunting kalabit lang siya. Ayun o. Baga, kaya delikado na isuot mo yung daliri mo dyan. Tulad ng nangyayari kanina. Di ba? Akala ko walang bala. Kunting galaw lang, kung kunting ibo lang pumutok na. Yun ang sinasabi. Kaya delikado na ang daliri mo lagi nakasuot dyan sa trigger na yan. Once na hindi mo sinasadya, nakalabit mo konti, di ba? Kung tunay na baril yung kanina, di ba ka naka-aksidente pa tayo? Delikado. Huwag niyong gagayahin. Careless. Hindi ko naisip na silipin na may magasin pala. Basta every time na mag-i-video ka, lagi mong check, wala dapat magasin. Kasi nga, makatama. Kahit pa sabihin mong hindi, laruan lang to. Pag nakatama, masakit. Magagalit sigurado yung tatamaan natin. Dahil hindi lang basta masakit. Sugat yan, sigurado. Kaya nga bumutas ng lata niyan.
ay yung pangbalat ng tao ay napakanipis. So yun yung ipakita ko sa inyo. Bubutas tayo ng lata. Ito ang gagamit natin si M92 Beretta dahil yung mga yan, nagamit ko na yan. Ba't ang bumutas ng lata? Saglit lang. Pupos ko. Kukuha lang ako ng lata. Saglit lang ha. Tsaka babalahan ko muna ito. Yan. May bala na siya. Lagyan ko na yan ng gas. May lata na ako. Yan. Subukan natin. Kaya bang butasin yan gamit ang ating 1911. Check ko muna kung may bala. Wala pa. Okay, sasalamin muna tayo. Kanina, kahit di tayo nagsasalamin, kasi ang binabayal natin karton. Kumulusot naman yung bala sa loob. Etong lata, ito nga talbog. Tayo matalbogan, nabulag. Okay, papakita ko sa inyo. Kaya nga bang butasin? Hindi naman ito mabubutas sa isang putok. Siguro mga 3, 4 yan. Okay, testing ha. Isa muna. Okay. Firing. 4. Tigas ng latang to. Yun, 4. 4 na putok. Dito, lipat naman tayo dito. Firing. 3. Lipat tayo ulit. Tama, parang muntik. Halos lumusot na dito sa kabila. Pagputok doon, halos lumusot yan, lumobo. Okay, isa pa ulit. Hanggat may bala, ubusan natin. Ay, wala na. 2 putok. Yun, may crack na. Yan. Ubusan na tayo ng bala eh. Wala na. Open slide na siya. Yan sinasabi ko. Delikado. Ang tigas ng lata kumpara sa balat natin. Di ba? Bakit nakayang butasin ng lata? Eh, di lalo na yung balat natin. Di man pumasok sa loob yung bala niyan, pero sugat yung labas niyan. Sinisiguro ko. Sugat. Di lang pantal. Sugat. Ayan. Kaya sabi ko nga, laging mag-iingat. Kahit ang airsoft ay isang laruan lang, delikado pa rin, lalo ng mata. Ayan, okay na. Pakita ko na sa inyo kung anong kaibahan, anong meron nito sa 2011. Testingin natin. Ibang kalasin ang 1911. Ang 1911 at ang 2011 parehas lang kung paano kalasin. Pero ang Beretta iba. Diba? Parang mas madali pa ito kumpara dito. Kasi ito, kaya kasama muna. Yan. Bago mo didiinan yung kabila, hahatakin mo tong pin. Yan. Yan, kalas na. Parang mas matagal ano. Itong kay Beretta ay napakabilis lang. Yan, kalas na. Balik natin ulit. Yan. Babalik natin ulit yung pin. Tayo muna, hindi tumama. Yun. Okay na. Yan. Okay, balik tayo kay Beretta. Di ba? Napakaganda. Ayan, napakaganda. Napakabigat. Ngayon, ang tanong, magkano ang bili ko rito? At kung saan ko binili? Kasi yan ang kalimitang tanong. Hindi pa minsan natatapos ang video, tatanungin na agad ako. Magkano daw bili ko? Saan ko binili? Tapusin nyo kasi ang video. Kasi sa bandang huli, tinuturo ko naman. So, yun ang dapat na sa bandang huli ko kasi nilalagay yan para mayroong konting excitement. Pag sinabi ko agad, hindi alam nyo na. So, yun. Panoorin nyo, tapusin nyo yung video. Hindi yung umpisa pa lang, boss, saan mo binili yan? Boss, magkano yan? Minsan, maiinis na ako sagutin. Sasagot na ako ng isa. Tapos yung isa tatanong ulit, basahin na lang yung comment. At nandun na naman yun, di ba?
medyo busy din tayo kaya hindi ko naman sa lahat nasasagot yung mga tanong nyo. Ang kailangan nyo lang manood. So, sa bandang dulo, sinasabi ko rin naman lahat ng video ko ganun. Sinasabi ko saan ko binili, magkano bili ko. Isa lang naman ang binibilhan ko eh. Okay. Pakita ko na. Yan. Ayan o. Ito ay binili ko sa Easy Airsoft Alfonso Cavite. Lapit natin. Ayan o. May pangalan yan. Easy Airsoft Alfonso Cavite. Magkano? Sa salamin ako. Medyo hindi masyadong maninaw. Kapit-kapit na. Pag malapit kasi parang ano eh. Pag malayo, basa ko. Pero pag malapit, di masyadong basa. Yan o. 7.2. Ayan o. Ito pala ay binili ko nung April. May 16. Matagal na. Tamo, ano ba ngayon? June 16. Isang buwan na pala itong nabibili. Yan o. Binili ko nung May 16 sa Easy Airsoft 7,200. Pero ang total niya ay 7,550 kasi bumili ako ng ano bang kasabay niyan? Gas. Bumili din ako ng green gas 350. Ano ba yan? Nilagay yung gas. Ay, ilagod ko. Ito. Bumili na ako ng green gas 350. Yun. Kaya lahat-lahat pinagbayaran ko 7,550. Napakamura pa nito. Kumpara sa iba kong mga baril. Ito 8.5 ang bili ko dito. Ito naman ganon din, 8.5 din. Di lang kasama mga accessories ha. Itong mga iba pa ang presyo niyan. Itong red dot. Ginagamit ko kasi ito pag ako ay nagpa-practical shooting kaya nilagyan ko siya nan. Itong laser, laser yan. Hindi rin yung kasama yan. Hindi rin to kasama. Baga additional ko na to. Hindi ko na lang tanda kung magkano bili ko dito pero parang mahigit 1,000 din. 1,300 yata ang bili ko dyan sa laser na yan. Ayan. Yan. Okay na. Ipakita ko na sa inyo kung anong kaibahan ng Beretta kay 1911, kung gaano siya kaganda, gaano kalakas pumotok, kayang bumutas ng lata, kagaya ng sinabi ko sa inyo, diba? Kayang bumutas ng lata. At yung presyo, yun. Okay na. Sana nagustuhan nyo yung binidyo ko sa araw na ito. Sa susunod, meron pa uli ako kasi dalawa itong binili ko. Rifle naman. So, abangan nyo. Maganda rin yun. I-video ko rin siguro sa susunod na ulit. Dahil Father's Day ngayon. Nga pala, Happy Father's Day sa mga katulad kong ama. Happy Father's Day sa inyong lahat. So, yun. Hanggang dito na lang, mga ka-airsoft. Hanggang sa susunod na video. Paalam!